Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito kay Maharlika. Tungkol kay Maricel Soriano. Matapos madamay si Maricel Soriano, ay ito na nga, si Maharlika ay nagngangal-ngala naman. Okay, continue. Kawawa nga si Maricel eh. Sa totoo lang, awang-awa ako sa kanya. Kasi wala eh. Nakalakay siya sa listahan eh. Nung una ko ito nilabas, ayoko siyang pangalanan. Tinakpan ko pa nga yan eh. Kasi naaawa ako dun sa tao na maaaring nagbago na siya. Wala siyang kinalaman. Ako nananawagan ako siya, huwag niyo i-bash si Maricel Soriano. Huwag niyo i-bash. And then for sure, ang daming pinagdaanan ng ano yan eh, ng taong yan eh. Biktima siya eh. Dahil si Maricel Soriano ay ex niya, yung kapatid ni Lisa na ayon sa aking informante, sumira ng buhay ni Maricel. Sino? Si Martin Araneta. Okay, ibig sabihin dito, Maharlika, ay minamarites mo na si Maricel. Sinasabi mo na wag nang siraan si Maricel, pero minamarites mo siya. Yun lang tingin ko. Okay, continue lang. Tanong natin, sino ang nagturo na magpulburon kay Maricel? Si Martin Araneta ba at si Marcos Jr.? Kaya kung si Maricel Soriano ay really brave enough, I hope sa May 7, kapag talagang natuloy, magsalita siya. But I am concerned about her kasi nakikita, nakabawi na siya eh. Naka-recover na siya. Miss Maricel Soriano, please, ako humingin ako ng pasensya. It just so happened na nandito yung pangalan mo. Saan ko yung komersyal? Komersyal? Continue lang natin na. Ayan, okay. Ito mga kaibigan, nireaction ni Hansam. Ayan channel niya. Nireaction niya. Nireaction ko naman, okay? Maharlika, bumanat na. Dumali na naman. Tinakpan, wala tayong magawa eh. Kapag pasto ng buhay mo eh. Na it just so happened, naging relevant siya dahil ang masasangkot dito, yung presidenteng bangag. And I hope you're gonna be part of this history na masabi mo rin na whatever, kung ano man yung testimonya mo. Kasi si Morales, hindi naman nakita ni Morales na nagsisingot kayo doon. Ang nagbigay ng impormasyon, yung mga kasama niyo din, at nagbigay ng picture, di ba? Pero madam, okay, Maharlika, may kumakalat nga daw dito sa na si Morales ay nagsisinungaling daw or sinungaling. Na yung mga nilabas daw niya ay fake. Ayaw na rin sa PDEA yon. Tinatanggi ng PDEA. Okay? Yung mga nilabas mo about dito laban kay Bongbong Marcos or Pangulo ng Pilipinas ay gawa-gawa mo lang daw yon or fake daw yon. Yun ang napapanood ko. Okay, continue lang dahil yan ang iyong banat. Continue lang. So yun yung kaya ako talaga nagkasab, huwag natin siya i-bash. You say sorry sa kanya kasi huwag mo nga i-bash, minamarites mo naman. Gano'n na rin yun. Ano siya, nalulung sa masamang bisyo. Di ba? Yung klase itong tao nito. Tawalitin niya mga kaibigan. Huwag na daw kunin si Maricel Soriano. Pero mukhang tinitira niya si Maricel Soriano. Kayo doon. Ang nagbigay ng impormasyon, yung mga kasama niyo din, at nagbigay ng picture, di ba? So yun yung, kaya ako talaga nagkasab, huwag natin siya i-bash. Huwag daw i-bash. You say sorry sa kanya kasi, siya, nalulung sa masamang bisyo. Di ba? Lahat ng tao, we deserve, second chance, third chance, depende kung anong ginawa mo. Pero si Kuting, hindi niya kailangan ng second chance. Dahil nilulustay nila ang pera ninyo. What? Hindi naman, hindi gawa narinig. Narinig nyo ba nagkikritik-kritiko si tawag dito? Si Bato? O sabi niya dito, parang hindi naman siya salta tungkol sa Marcos. During a recent hearing of... Marami nga nagsasabi, si Senador Bato de la Rosa ay nagpapabango ngayon. Okay, kasi nga malapit na eleksyon, 2025. Kaya medyo lumilevel na ngayon. De la Rosa panel, Morales provided testimony regarding the purported authenticity of leaked 2012 documents allegedly implicating then Senator Marcos and actress Maricel in illegal drug use. However, PDEA Director General Moro Berrilazo Parang minarder mo na dito si Maricel Soriano. Baka mamaya ibang Maricel Soriano pala yun. Reputed
Morales claims and asserting that documents in question, including a supposed pre-operation report and authority to operate, were non-existent. Ako tatanungin, naawa ko dito kay Maricel Soriano kasi nga nakakaladkad ang pangalan, okay? Magaling na artista. Siyempre may pinapagdaanan, okay? May pinapagdaanan na niya, stress, gano'n, sa buhay niya. Ngayon nadadamay dito sa mga bangag-bangag or issue na pulburon. Ito nagsimula eh. Okay? Okay, continue lang. Kawawa naman yung tao. Nananahimik yun. Nadamay lang. Okay? Yun ang gustong palabasin ni Lisa ni Tambaluslos na i-deny ni Lasso, kaso kalaboso na si Lasso. Dahil ang dinala nga niyang mga testigo doon ay mga walang alam. So, para sirain ang moral ni Morales, okay? Ayun nga ang sinasabi nila kasi yung nilabas ni Morales na dokumento ay fake daw. Okay? Fake daw. Binigay naman sa'yo ni Morales, eh pinakalat mo naman. Wala raw katotohanan ng ganun. Okay, continue lang. Ay magpa-press con sila, magtuka-tuka na naman sila the way na ginawa nila kay Pastor Quiboloy, kay Inday Sara. Ginagasusan itong mga young guns na mga senador, mga kongresistan, itong mga... Pero si Pastor tumago na, hanggang ngayon di nakita. Hindi na malaman kung nasa si Pastor. Nawala na bigla sa issue. Nasaan kaya yung tao na yon? Naisip ko lang. Siguro tago doon sa bahay ni X. Traidor, mga taksil sa bayan para sirain ngayon si Morales para masira ang espiritu. At ngayon, ginagawa nila ng paraan. Gagapangin nila si Senator Bato, and I hope Senator Bato will do his job. Kasi nga, siya lang nga mag-isa eh. Diba? Na nag-open itong investigation na to at magpasalamat na tayo sa kanya. Although nabash siya, and that's normal sa political arena. Ako nga hindi politiko, may nagbabash din sa akin. Siyempre, dami mong alam eh. Okay? Ito lang ang tatanong ko sa iyo, Maharlika, kung kayo maririnig mo. Bakit ba lagi mong sinasabi bangag si Marcos, ganyan si Marcos? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Patalsikin ang Pangulo ng Pilipinas? Or siraan ang Pangulo ng Pilipinas? Kasi nga, si Bongbong Marcos, sa tingin ko lang ay ginagawa niya ang tungkulin niya. Okay, sa bayan. Daming problema ng bayan eh, ng Pilipinas. Ngayon, binabanatan mo siya ng ganyan-ganyan. Anong gusto mong palabasin? Paalisin siya sa pwesto at si Inday Sara ang mailagay bilang Pangulo ng Pilipinas, ganon? Sa tingin ko parang ganon. Di ba? Bahala na kayo mga kaibigan. Dami ko rin baser eh. Okay, continue lang. Dahil yan ang banat mo. Reaction lang tayo. Ito yung babantayan natin bago mag May 7. Ayon sa ating puting ahas, nagagawin nila kung paano nila gapangin na wag makapagsalita ang mga darating pang mga resource person. Andun yung Attorney Delgado na dinibdiba ni Lasso na pinakita ko sa inyo sa video. You know what I mean? Nakoy commercial na naman, nakadalawa na. No clue that in 2020 grabe itong channel na ito, dahil commercial. Amazon is not. Check natin. Nakakagalit po kasi nakakagigil. Dahil sabi ko nga, isinubo Bakit ka naman ang gigigil? Ngalngal ka lang dyan ang ngalngal. na natin sa inyong lahat ang mga pangyayari. Pero, well, it's sad to say, you know, na hindi pa nagsasalta ang lahat, nagbingi-bingihan pa. Eto, harap-harapan, tinatrabaho na nila si Morales. Tinatrabaho na nga nila, so diniscredit na. Bawal na yung ginawa nila sa pag-release doon sa Senate ng personal. Kasi nga, ang ginagawa nila mga kaibigan, ang ginagawa nyo, against the government kayo. Okay? Kung yung mga banat-banat nyo, ay kung kayo ay nasa Russia, okay, yung ibang bansa mga kaibigan, Russia, yung mga ganitong vlogger, pinambanatan ang Pangulo, si Putin, ay ito, inaano na, okay? May siguro, ay kukunin na ito. Kung sa ibang bansa nangyayari. Kaya lang sa Pilipinas, bansang malaya, okay, bahala ka. Kaya lang against the government yan, tinadali mo, tingin ko. Ang data sheet niya. At I hope isa pa yun sa ma-tackle o ma-imbestigahan ni Senator Bato. At I don't know kung sino mga pupunta doon. Kung pupunta ba ito mga ginayupak na mga
iatay or matutuloy ba or what. Pero ngayon, at least naisabi na natin sa inyo dahil yun ang gusto sa atin ng Puting Ahas na sabihin dito sa ating channel na may balak silang pigilan ang May 7 na Senate hearing sa PIDEA leaks kasi nga takot na takot sila, umiikot ng tumbong mo, naglalasing na si Lisa at lalong nagpupulburon si Kuting. Dahil hindi Ang PIDEA na nga nagsabi na wala daw sa listahan nila yung nilabas ni Morales. Okay? Kaya lang ikaw walang tigil sa pangangalngal, pati si Maricel Soriano na damay na sa iyo. Na nananahimik na naman yung artista, ordinaryong tao. Ay nadamay na talaga. Ngayon ay nagte-trending sa social media, hindi na malaman kung ano ang totoo. Oh. Siyempre, maraming fans siya mga kaibigan, nasisira ang pangalan niya, baka kasuhan ka, libel. Sa bagay, kahit kasuhan ka, nasa Amerika ka naman, ligtas ka, kasi nga ikaw ay American citizen na. Okay? Ganon. Medyo tinalikuran mo yung pagka-Pilipino. Kaya ikaw hindi makauwi sa Pilipinas, pinapatawag ka sa Senado, kaya lang ang iyong padali ay kailangan na humarap muna si Bongbong Marcos sa investigation bago ikaw. Wow. Oh na wow. Ganon. Bang klase ka. Okay, continue lang. hindi nila hindi nila napaghandaan ito. Hindi nila na-anticipate na ang team leader, itong former agent ay magsasalita. Dahil mo alam eh. At patutuhanan na yes indeed, siya ang pumirma, siya ang tumipa, siya ang kumuha ng statement nitong confidential informant. Ganon. You know what I mean? So yun mga palangga. Ngayon, sabi dito ng mga tao ni Tambaluslos, okay, Lasso categorically stated that Morales' allegations were fabricated and had no basis. Oh. Diba? Si Lasso, sinabi niya, fabricated and had no basis. Pero doon sa Senate, gusto nilang parusahan ang mga naglalabas nito. Eh, fake nga kasi yan eh. Okay? Fake yung dala mong papel. Confidential pang nalalaman. Eh, madali lang yung pikihin. Bigay sa iyo. At ikaw naman nangangalngal. Okay? Isa lang ang masasabi ko dito kay Mama Harlika mga kaibigan. Ang opinion ko lang dito talaga dito ay parang against the government or gusto niyang pabagsakin ang Pangulo ng Pilipinas. Okay? Bakit hindi mo na lang tapusin ang term ni Bongbong Marcos bago ka magngangalngal? Kasi nga, si Bongbong Marcos ang pag-asa ng isang bayanan. Okay? Binoto ng tao. Pangulo, dapat sundin. Igalang. Alright? Sa tingin ko lang, ikaw kasi nga, ginangalngal mo, sinisiraan mo si Bongbong Marcos na ganito, ganyan, bangag paulit-ulit, nakakaumay na ang yung sinasabi. Ay, kayo yung tao. Bagay, si Bongbong Marcos naman, Pangulo ng Pilipinas, ay hindi ito pinapansin. Pag sinabi, interview, anong masasabi mo dito sa ginangalngal ni Marlica sa social media? Sabihin dito ni Bongbong, ay, wala yan. Hindi na pinapansin. Okay. Alright. Continue lang ha. Right? Mia Poche, thank you. So gusto nilang parusahan ang mga naglabas nito, di ba? Nilabas ng mainstream media, I think ABS-CBN, na pinost ko nga dyan Fake nga yan. Alam mo naman fake kung makalat. Sabi ng PIDEA, yung hawak mo ay fake. Okay? Alright mga kaibigan. Tapos tatapusin ko na. Okay? Dahil nga nare-read ako sa boses ni Marlica. Pero reaction ko lang. Kasi na-reaction ni Hansam reaction siya. Hindi nga siya nag-imik eh. Kasi parang masama ang loob nito. Dito. Joke lang. Okay? Hanggang dito na lang mga kaibigan. Ano masasabi niya sa padali ni Marlica na talaga namang walang tigil. Araw-araw na lang. Paulit-ulit. Okay? Hanggang dito na lang. At subscribe my channel. Don't forget comment. Bye-bye. Thank you.